Ayan, magandang umaga po sa lahat sa buong Laguna. No? It's January 28, 2026. So ngayon pong umaga ay ating pong talakayin kung ano ang nangyayari sa ating mga public servant ng ating lalawigan, no? Ito po ay questionable po ito dahil po isang mayor at isang board member ng lalawigan ng Laguna nga sa napaka-minor, no? Napaka-minor na mga palitan ng maanghang na salita, no? Dahil bastos daw itong si board member, no? Yan po ang sabi ni Mayor Osel Karatihan ng Kalawan, Laguna. Then nag-response naman po ang board member na si Carla Adahar ng pangit si Mayor. So kayo na po mag-isip, ano ang masama sa pagsabi sa social media ni board member Carla Adahar. Ngayon, ilang linggo na po ito'y naging issue po dito sa Laguna tungkol sa dalawang public servant na ito. Ngayon, magdideklara ng persona non grata para kay board member Carla Adahar. Ngayon, ang itatanong ko po sa inyo, kailangan pa bang gamitin ang mga kabataan nga halatang halata nga manipulado ang kanilang sasabihin? Ganyan po talaga sa mga hindi ko alam kung sino to nag-interview sa mga kabata nito. Talagang ito'y briefing muna bago interviewin itong mga kabataan na hindi naman talaga nila alam ang ibig sabihin ng persona non grata. Ang ginigiit nila yung pagkasabi ni board member ng pangit si Mayor. Hindi po yan ang dapat talakayin kung bakit po nakapagsalita ng pangit si Mayor si board member Carla Adahar. Gawin niyo pong interview po ito para malaman po ng mga kabataan kung bakit nakapagsalita si board member. Ang totoo po nito, ayaw ni Mayor Osel Karatihan na siya'y imbestigahan sa kanyang mga proyekto. Oo, marami nagsabi nga mula ng pagkaupo bilang mayor ni Mayor Osel Karatihan ay gumanda po ang Kalawan. There is no question with that. Ang pinag-uusapan po dito, bakit iniimbestigahan si Mayor Osel Karatihan ni board member Carla Adahar. That's the main fact. Hindi po dito yung nagsalita si board member ng pangit si Mayor. That is not the fact. That is not the main fact here. Huwag niyong ituro sa mga kabataan dyan sa Kalawan dahil lang sinabihan si Mayor Osel ng pangit ni board member. Huwag po natin gamitin ang ganyang sistema, no? Dahil pangit nga ganun. That is not a major problem with this mga kanilang mga tampuhan, no? Yan po ang katotohanan po diyan. Dapat ipaalam nyo rin sa mga kabataan what is the main fact, what is the main issue sa kanilang dalawa. Huwag nyo pong gamitin ang kabataan sa maling informasyon. No? Kayong mga nag-i-interview, kayo ang mali eh. Huwag niyong ituro sa mga bata. Ngayon lang ang main fact na nagsalita si board member ng pangit si Mayor.
The real fact is, ayaw ni Mayor nga imbestigahan siya sa kanyang mga proyekto o saan galing ang proyekto o ang pupunduhan dyan sa mga proyekto. No? Kasi pag ginagamit po natin ang kabataan, hindi po nila alam ang ibig sabihin ng persona non grata. Ngayon, at least merong point of view na ang mga bata nga yan pala ang meaning ng persona non grata. Bakit nyo ipinagbabawal ang isang ang taga Laguna? Hindi naman po ibang lalawigan yan si board member Carla Adar. Taga Laguna po yan. Hindi naman po yung ibang lalawigan po yan. Hindi po yan taga Cavite, taga Bulacan. Yan po ay taga Laguna. Nakakahiya kayo. Kayong mga nagdeklara, yung mga konsihales, no? Mga sangguniang panglungsod nyo dyan. Kung ano ang utos ng vice mayor ay sinusunod nyo. Tama ba na magdeklara kayo, magdesisyon na i-persona non grata? Halimbawa nga, na persona non grata nyo na si board member Carla Adar. Ngayon, pag kumilos ang Kapitolyo ay i-persona non grata nyo rin ang mga tauhan ni Gobsol. Hindi po yan tama po, Sir Mayor. Mali ang hakbang ninyo. Totally hindi pa naman ho talaga nadeklara. No? Hindi pa nadeklara ito at ito'y sana aksyonan po ito ni Governor Sol Aragones. No? Dahil po ito pagka makasili po ang si Gobsol ng merong pag-iimbestiga hindi magugustuhan ni Governor Sol Aragones. Maniwala ka sa akin, Mayor, automatic na ikay masususpindi bilang mayor dyan sa Calauan, Laguna. Board member po yan gumagawa po ng batas yan. Huwag niyong pagbabawalan ang isang board member na imbestigahan po kayo. Imbestiga lang po, wala pang akusa po sa inyo. Huwag niyong gamitin ang pagsalita ni board member nga pangit ka, Mayor. Hindi ka pangit, Mayor. That is only a joke. No, huwag tayo magjo-joke sa social media. Bakit joke ba yung pag-iimbestiga ni board member Carla? Bakit kayo nagagalit nga kayo imbestigahan? Katungkulan niya po yan. She has the right na mag-imbestiga po. Kasi gumagawa po sila ng batas, ang board member po. At yan po ay kasapi po ng Kapitolyo. At yan po ay mga messenger po yan ni Governor Sol Aragones. Tapos, inyong i-deklara ng persona non grata. Taga Laguna po, taga San Pablo po yan si board member. Magkatabi lang po kayo. Mali po ang inyong idinideklara. No? Akala nyo sa tagal-tagal po kasing nananahimik itong Calauan, Laguna ay siguro ngayon po ay nagpapasiklab sila para mapag-usapan ulit ang itong Calauan. Hindi po sa ganyang pamamaraan. No? Dahil kayo po ay public servant. Kung kayo po ay naiinis o naiirita nga kayo imbestigahan sa inyong mga proyekto, bakit ka po mayor o karatihan tumakbo ng pagka-mayor kung ayaw mo na imbestigahan ka? Kasi alam mo sa sarili mo, pag ikay tumakbo ng politiko, ay dapat po lahat po ng pagsubok ng inyong paglilingkuran ay inyo pong dapat ihanda ang inyong sarili. Dahil uso na po ngayon ang social media. Gumawa po kayo ng proyekto nga kanais-nais po. Bakit po kayo nagagalit, Mayor, nga imbestigahan ka sa iyong mga proyekto? Lalong-lalo na po daw dyan sa Barangay Hanggan, nga lagi pong nagbabaha. Pag iimbestiga pala niya, Mayor, wala pang akusa. Hindi ka pa inaakusahan. Napaka-fraud naman po yan, Mayor, nga dahil lang nagsalita lang si board member nga pangit ka, nagdideklara ka kagad ng persona non grata.
Maling-mali po yan ang ginawa mong hakbang, Mayor. Dahil oras na ikay merong masilip sa pag-iimbestiga. Siyempre, pagpapatuloy yan eh. Ano naman kung hindi na makakapasok yan si board member Carla Adahar dyan sa Calauan. Tuloy-tuloy pa rin po yan ang pag-iimbestiga po sa inyo. Oras na mayroong masilip nga po na may mali dyan sa iyong mga proyekto, siyempre ngayon gagawin yung tama. Dahil lumawak na po inyong tampuhan the board member. Siyempre, babaguhin nyo ang sistema. No? Babaguhin nyo ang sistema dahil ang Kapitolyo na po, Mayor Osel Karatihan, ang mag-iimbestiga sa inyo, hindi na po ang board member. So, what will be gonna happen kung tuloy-tuloy itong idideklara niyong persona non grata o nagpapasiklab lang kayo dyan sa Calauan, Laguna? Hindi niyo alam na kayo nakaupo bilang public servant ay basta na lang kayo nagdesisyon at ginagamit niyo pa ang kabataan. Maling-mali po yan dahil hindi po nila alam ang totoong nangyari po diyan. No? Board member yan eh. Oo, siyempre mas mataas ang mayor pero may karapatan ang isang board member nga imbestigahan ang isang mayor sa iyong mga proyekto at kung saan pondo gagamitin. Di ba? Hindi po ganyan, mayor. No? Huwag niyo pong gamitin talaga ang kabataan kasi number one ang mga kabataan, tingnan mo, mayroong in-interview. Ayan o, may ini-interview yan, hindi alam ang sasagutin. Hindi alam ang sagot. No? Sana naman po sa buong Pilipinas, no, wag niyong gamitin ang kamay ang batas sa kamay. Dahil pag kayo po'y nagkamali ng hakbang dito, kayo po ay pagdesisyonan ng inyong mga gobernador. Yan lang po ang sinasabi ko sa iyo, Mayor Osel, no, Mayor Osel Karatihan. Naway ay mabigyan ka ng knowledge and wisdom. No, dahil oras na diniklara mo talaga ito at malaman po ito ni Governor Sol ay talagang pag-iimbestigahan niya ng buong Kapitolyo kung ano ang pinaglalaban ni board member Carla Adahar. Naway ito pong aking content po ngayon. Paki-share na lang po ito, no? Paki-share na lang po ito. At sana po ay ma-subscribe niyo po kasi i-upload ko ito sa aking YouTube na naway sana po ma-likes and share niyo at ma-subscribe niyo po ang aking YouTube channel nga Dan the Defender. No? So ako po ay nagpapasalamat din po sa aking mga followers sa Facebook ng Sumbungan ng Kalamba or Sumbungan Channel ay nandiyan pa rin po kayo. No? Huwag po kayo magsawa na magsusuporta po sa Sumbungan Channel na Facebook ko at sa mga subscribers ko ng YouTube channel nga Dan the Defender. No? So ito po yung mga example na mga public servant nga taga Laguna at magkapitbahay lang sila. Boundary nga lang ang Calauan, San Pablo ay hindi sila nagkakaunawaan. No? Siguro itong dalawang ito, si Mayor Osel Karatihan at saka si board member Carla Adahar ay mayroon na ho talagang dati pang hidwaan. Kaya ito'y lumaki ng lumaki. No? So sa mga nagko-komento dyan sa Calauan, no, huwag kayong basta-basta magkomento. Kasi po, ito po ay sagrado na po ito. Malalim na tampuhan po ito. No? Huwag kayong patanga-tanga o huwag kayong maging bobo sa inyong mga kinokomento. No? So hanggang dito na lang po si Sumbungan ng Kalamba or si Dan the Defender ng YouTube. May God bless Laguna. May God bless Calamba City, Laguna. And may God bless the Philippines. Anong reaction nyo doon?
Tama naman po yun kasi binastos po niya yung mayor mo namin dito sa Kalawan eh. Pwede, nasa nasa posisyon po siya pero hindi po tama yung mga sinasabi niya. Pwede po siya magparinig pero wag niyang i-direct kay mayor kasi yung mga sinasabi niya po direct kay mayor. Kaya nangyari, yung mga taga Kalawan, yung mga taga dito, nagalit po sa kanya. Parang wala na po siya respeto sa buong Kalawan, sa buong mga tao dito, sa mga ano po. Kasi mayor po namin yan, mabait po yan, saka maasahan po dito talaga. Pogi points ka sa akin, mayor, kumpul-kumpul. Pinagkakatiwalaan po namin yung tao na yun kasi siya po yung kumikilos dito sa Kalawan and siya po yung gumagawa ng mga ano po dito, mga mabubuting bagay or kailangan pong yung ginagawa niya po dito is makaka-importante din po para sa amin ay nakakabastos po yung pag ginanon po yung mayor po natin. Pogi points ka sa amin, mayor. Yung mayor namin, gwapo po talaga yan. Yung mayor po kasi namin, yung binagyo kami dito ng September 24, nagbigay po siya ng cash assistance sa amin. Lahat po ng vendor. Pero niyo po, 300 po yung lahat nakalag nito. 5K po lahat yun. Walang pinili, binagyo ka man o hindi. Meron kang 5K. Kung hindi maganda yung mayor namin dito, hindi kami bibigyan yun. Wala siyang pakialam sa amin. Pogi points ka sa amin, Mayor, number 1. Matas na antas ka po tapos ganun yung gagawin mo sa social media, ipopost mo yung mayor ng Kalawan. Mali naman po yung ganun na ginawa po talaga ni BM Carla. Pogi points ka sa amin, mayor number 1. Pabor din naman po ako doon. Yun po yung aking komento. Sana, ano man yung mga ginawa niya, siguro, hindi na kailangan may balik yun eh. Nangyari na po talaga yun. So, para sa akin po, para din sa lahat na gumagawa ng ganun, dapat din na talaga maulit pa. Yung bigay ng leksyon, para po sa akin, Mayor, pogi points ka po sa amin. I love you, kumpul-kumpul po. Tama yun. Kung siya kahit tama yung ang desisyon ng mga tao na magalit sa kanya. Kasi may katungkulan siya, magsasalita siya ng gano'n. Hindi dapat. Walang pangit. Ang pangit si Androy. Umanap ka naman. Mayor, pogi ka sa amin. Pogi punta ka sa amin. Tama naman yun ang sasanggol niya. Kasi sama na sinabi niya sa mayor. Hindi dapat. Pogi ka pare mayor. Ano ang komento ng opisina o executive doon sa naging hakbang ng Sangguniang Bayan? Magandang hapon po sa ating lahat. Yung pong isinagawang resolusyon ng Sangguniang Bayan na persona non grata kay Bukal Carla Adahar ay wala pa po sa official transmittal sa tanggapan ng Punong Bayan o sa tanggapan ng inyong lingkod bilang kanyang executive assistant. Kung makakarating po sa amin yan ay I think kung maaalala nyo po yung bukas na liham ng ating Punong Bayan noong January 17, 2026, napakakalmado po ng tugon ng ating Punong Bayan. Sinabi niya na hindi makakabuti ang anumang masasama na pananalita, opinyon na dinadaan sa social media para siraan ang isang tao. Ang sa ating Punong Bayan po ay patuloy niyang gagampanan yung kanyang panunungkulan bilang punong ehekutibo na tumutulong, abot ang mamamayan ng bayan ng Kalawan. Pogi points ka sa akin, mayor. I love you, kumpul-kumpul.